Napakahalaga na magandang yung testimonya sa mga tao. Sabi po dyan, 19 verse 12 ng Genesis, "And the man said unto Lot, Hast thou here any besides son-in-law, and thy sons, and thy daughters? And whatsoever thou hast in the city, bring them out of the place." Alam niyo po, ito yung time na susupukin na ng asupre ng Panginoon ang Gomorra at Sodoma. Pero sinabi ng anghel, meron pa ba dyan? Mga kamag-anak mo, son-in-law, at lahat ng meron pa dyan para maligtas. Alam niyo po, sabi dito in verse number 13, "For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord. And the Lord hath sent us to destroy it." Tingnan niyo po in verse 14. "And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy the cities. But he is him as one that mocked unto his sons-in-law." Alam niyo po sa Tagalog, sabi po dyan, at si Lot ay lumabas. Lumabas siya. Kasi sabi, baka meron pang iba na pwedeng iligtas. Sabi ng anghel ng Panginoon, sabi dyan, at si Lot ay lumabas. At pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nangasawa sa kanyang mga anak na babae, at sinabi, "Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan." Datapwat, akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Hello mga minamahal! Alam mo ba, pag hindi maganda ang patotoo mo, nag-aakay ka ng kaluluwa, sasabihin mo, Jesus saves! Pero hindi makita sa buhay mo yung pagbabago na ikaw ay niligtas ng Panginoon, tatawanan ka lang ng mga tao. You see, tatawanan ka lang. Nakikita sa'yo, sasabihin mo, Jesus saves. Pero yung buhay mo parang patungo ng impyerno. Hello! Dapat ang buhay natin ay maayos. Maganda yung patotoo natin. Nakita nyo sila at may pagkakataon sana masave niya yung mga yon. Pero dahil akala sa kanya, nagbibiro lang to eh. Dahil bakit? Biruin mo, pinili niya lugar. Lugar ng mga makasalanan. E di na kaya halubilo, nag-isa. Ay, kaisa pala natin to, ba't natin to paniniwalaan? Anong Diyos-Diyos na sinasabi mo, kalukuhan mo? Gusto niyo po ba ganyan yung maging testimony natin, mga minamahal? Na para bang nagsasabi ka naman ng seryosong katotohanan, pero natatawa na lang sa iyo yung tao. Sasabihin sa iyo, pasimba-simba ka ng linggo, ang ganda ng bihis mo, pero yung ugali mo baluktot. Hello? Alam niyo, testimony pa lang. Minsan, di mo na kailangan pa magsalita agad eh. Tumutong taon to. Dati nagyoyosi to eh. Dati nagsusugal to. Dati palamura to eh. Dati chismosa to eh. Pero bakit ngayon hindi na? Meron nagbago. Yung testimony mo pa lang, mapapaisip na yung mga tao, anong meron sa taong ito? Sinong tinanggap na ito? Doon mo ipakilala si Kristo. E paano mo ngayon ipapakilala si Kristo? Sira yung patotoo mo. Tatawanan ka lang ng tao.